pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mga jeepney driver, mga van drivers, mga e-jeep drivers, mga bus drivers, kasama na ang mga, ano pa sinasakyan? Mga habal-habal, no? Mga Yun. habal-habal. O, yan. Basta sa mga nag-overload. Oras natin, 6 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa nabawasan. Ronda Pilipinas. DepEd naniniwalang hindi kailangan magdeklara ng learning crisis sa bansa. Ronda Pilipinas. Isa sa mga biktima ng pagsabog sa paggawaan ng armas at bala dyan po sa May Marikina, nakalabas na ng ospital. Ronda Pilipinas. US President Donald Trump nominado para sa Nobel Peace Prize? Ronda Pilipinas. May question mark yan. Albert Ian De Los Santos nag-uwi ng gintong medalya sa Asian Junior Weightlifting. Ronda Pilipinas. Ideal day ba para mag-car wash? O outdoor events ngayon? At sa mga susunod na mga araw o mga 3 araw, alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Katrina Halili, inaming nagte-therapy pa rin ang kanyang anak na si Katie na may autism spectrum disorder. Ronda Pilipinas. Ayaw i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery? Alamin kung sino ang may kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang mga taong gustong magmukhang perfect sa publiko ay madalas may tagong insecurity o hiya? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Pilipinas nangunguna daw sa paggamit ng AI. Oh, talaga? AI sa recruitment sa Timog Silangang Asya. Oh, talaga? Alamin natin mamaya kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ayan na. Ayan na. Overloading ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Tagal ng intro, ha? Ang oras po natin, 10 minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Laging naghihintay. Laging nagbabantay. Ang awitin para sa mga driver na ngayon lang nalaman
Hindi ko alam kung ngayon lang nalaman ng mga driver o ng LTFRB o Ayun. LTO. Sino ang ngayon lang nalaman na bawal ang overloading? Sino ang unang nakaalam Mm. at matagal nang alam na bawal ang overloading? Bawal. Di ba overloading kaso nga yan sa totoo lang Nako. Alam nyo, hindi lang dito sa Metro at Mega Manila nagkakaroon ng overloading. Hindi nga mahuli-huli yan. Kasi, hindi, sa bagay, madaling mahuli na, lalong-lalo na sa mga jeep. Oo Yan. naman. Yun. Yun, naninilip. Boso pala, no? Makikita ho talaga ang overloaded jeepney kapag may nakasabit na sa likod. Ayun. Sa likod, di ba? Yung mga 1, 2, 3. Yung mga estudyante. Oo. Yung mga yun. Matagal na ho nangyayari yan. Parang ngayon lang nagsalita na bawal ho yan. Matagal na hong bawal yan. Oo. So, ibig sabihin, pagka nakakita tayo ng mga overloaded na jeepney, hindi ho mahuli-huli o hindi hinuhuli. Pero ngayon, huhulihin na daw. Ayun lang. Di ba pagka sa bus, hindi ba pag nakatayo sa bus, overloaded na? Hindi pa. Tama. Hindi pa yun? Hindi, dapat overloaded na yun. Saka, ang alam ko sa overloaded, kapag naupuan na lahat ng upuan, Yun. yung seating capacity. Yes. Pag umabot na yung pinakapuno na, kasama yung driver at saka yung konduktor, maski sabihin mo nakatayo yung konduktor, ang dapat nakatayo dyan, yung konduktor lang. Yun. Di ba? Exactly. O, pag may nakatayo na sa gitna at nakaupo na sa gitna ng jeep o kaya ng bus, nakatayo sa bus, overloaded na yan. Oh, tsaka di ba may nakalagay sa gilid ng mga PUV, no, yung maximum capacity. Oo. Kapag nakalagay doon yung maximum capacity, mga 17, ano ba nakalagay? 17 individuals? O, 17... Sa jeep, parang gano'n 17 to 19 usually. Oo. Pagka inabot na yan at naging 20, 21, overloaded na ibig sabihin. Tama. So kaso na talaga. 'Di ba? So Naalala maski sa mga bus, yung mga makikita mo sa EDSA, Tama. papunta na sa may coastal, kahit sa mga highway, nakikita mo yung mga kababayan natin, nakatayo eh. Naalala ko lang na naging mahigpit ata tayo sa overloading ng pandemya, lalo na nung si Bong Nebriha pa yung nagbabantay na time. Oo. Sinisita niya talaga, nagagalit. Nasisigawan niya, Oo. Ochoper. Palagay ko nga, si Bong Nebriha, palagay ko nakalbo na yung bandan dito niya. Yun nga nga. Dito sa may batok niya. Kakasita. Hindi. Ay, sana na? Kamot ng kamot yun. Ay, oo, sabi- Diba pagka... Yan na nga ba eh. Yan. Ano ba naman kayo? Akala ko may dandruff, wala Diba, pala. no? Ano ba naman kayo? Tagal-tagal ng batas yan. Hindi Yan. nyo pa alam. Oo. Palagay ko nakakalbo na yung banda dito niya eh. At ang lagi niya sinasabi, kung kayo ay may lisensya, ibig sabihin alam ninyo kung ano yung bawal at Tama. hindi. Tama. Oh, not unless Yan. natuto lang kayo dahil na magmaneho dahil tinuruan kayo at nang kumuha kayo ng lisensya at prangkisa, may fixer. Yun. Ang malala pa nga minsan, nagpapapicture, hindi talaga nila alam yung batas trapiko. Tama. Oh, tulad na lang nung MMDA. Yan. Yung MMDA traffic enforcer na nanghuli doon sa not for hire na truck. Oo. Oo. Ang sabi ho ng MMDA, hindi siya dapat manghuli. Mukhang chairman, mukhang hindi alam ng mga enforcer mo kung ano mga trabaho nila. Oo. Dahil hindi sila pwede manghuli. Tapos, ang sabi mo, chairman, ang sabi mo, ano daw yung colorum daw? Ayun, meron pa nga silang pinost kanina ito sa pabatid sa publiko. Ayun, hindi kailangan maglagay ng not for hire na signage. Ayun, mga ganyan Ilang daw. kaya mga traffic enforcer ang walang alam sa ginagawa nila? Yun lang. Ilang kaya ang mga traffic enforcer na hindi dapat naninita at nanita tapos kinutungan? Yan lang. Ilan sa kanila ang nakatayo ngayon at nagbabantay sa mga kalye na natin na pangunahin mga kalye ang walang alam sa ginagawa nila? Patay. Ha? Ilan sa kanila, chairman? Ilan? Hindi, kaibigan natin yan sa chairman. Minsan, pagka nakita ko yan sa mga party, lulukuhin ko uli yan. Yan naman, ano naman yan? Sport naman yan si Oo naman. chairman. Sport naman yan. At, meron akong gustong banggitin na isa Ayun, pa. sige. Bago tayo mag-newscast. Yung mga graduation po, wag nyo naman patagalin ng limang oras. Ayun. Tigilan nyo na yan. Mabihira naman kayo. Ang importante, gagraduate yung mga bata. Kapag nakatanggap na ng diploma, pauwiin nyo na. Yung sa akin noon, 2017, 2 oras. Kasama na dun 2 yung oras commencement- siguro pwede na yan. Kasama na yung commencement Wag speech. wag nyo nang pahabain pa. Pag graduate na, pauwiin nyo na para makapag-celebrate na. Yan. Ha? Makapagpakain na. Oo, tapos yung sa loob ng lohol, ayaw nyo pakainin. Yan. Ayaw nyo padalhin ng pagkain. Tapos patatagalin nyo ng 5 oras. Tigilan nyo na yan. Tama na yan. Sabay ka Parang biktima talaga ako.
Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide at live na rin po tayo sa DWIZ News FM regional stations and of course, live na rin tayo sa Radyo Ronda and of course, sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Yan, live na tayo. Magandang araw, Pilipinas. Sakyan nyo lang kami. Yan, sakyan nyo lang kami. Ako si Dennis. Yan, Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, bahagyang bumaba na sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa noong Mayo. Mas mababa kumpara noong nakarang taon na nasa 4.1% lamang. Dahil dito, batay sa Philippine Statistics Authority, PSA, sumirit na sa 96.1% o katumbas ng 50.29 na mga Pilipino, milyong mga Pilipino ang may trabaho sa bansa noong Mayo. Ronda Pilipinas. Samantala, naniniwala si Education Secretary Sani Engara na hindi kailangan magdeklara ng krisis sa edukasyon para tugunan ang learning crisis sa Pilipinas. Ayon sa UNICEF, karamihan sa mga mag-aaral sa bansa ang napag-iwanan sa reading at mathematics. Subalit, iginiit ni Secretary Engara na tinutugunan na ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng papapatupad ng bagong kurikulum at pagreforma sa K-12 program. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Kasama po ng balitang yan ang pakikiusap sa lahat ng mga gumagawa ng mga graduation na tigilan nyo na ang 5 oras na graduation, ha? Tanggap po tayo ng isang report. Judge na nadadawit na rin sa issue ng mga nawawalang mga sabongeros, hindi muna tinukoy ng DOJ. Bakit naman? Alamin natin ang report ni Patrol 24, June Samson. Kuyang June! Kuyang, pansamantalang tumanggi muna si Justice Secretary Crispin Remulla na pangalanan ang judge na nadadawit na rin sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Gayon naman ay kinumpirma ni Remulla na nakapag-usap na sila ni Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo kahapon at tinalakay umano nila ang impormasyong na iimpluwensyahan ang hudikatura ng mga sangkot sa nasabing issue. Sinabi ng kalihim na iniimbestigahan na ng Korte Suprema ang hukom na idinadawit na rin sa issue, lalo pa at may nakarating na anya sa kanyang impormasyon na may hukom na nag-aayos ng kaso ni Atong Ang. Samantala, kinumpirma rin ni Remulla na bukod kay alias Totoy ay may iba pang nais na maging state witness at inaasahang makakakuha sila ng mga bagong testigo ngayong linggong ito. Patrol 24, Kuya June. Kuyang, habang hindi nila binabanggit yung pangalan ng hukom, lahat ng hukom, suspect. yun ang Malungkot. masakit doon. Lahat ng hukom magiging suspect dyan. Oo. Pero isa sa tinitig ng angulo rito ay yung hukom na may hawak ng kaso ni Atong Ang. Isa pa, yung NBI, hindi pa rin binabanggit kung sinong miyembro ng NBI. Pag hindi binanggit, lahat ng mga taga-NBI, suspect. Kaya nga nagpahayag ng sama ng loob si NBI Director Jaime Santiago at sabi niya, hinahamon niya si alias Totoy na sana pangalanan na yung sinasabi niya mga NBI agents na nakapayola. At ang hamon pa nga ni Santiago, handa silang magpa-line up, ituro na lamang ng ni Totoy kung sino yung mga NBI na kanyang tinutukoy. Alam mo, merong isang comment dito, parang nung isang araw yata, yan ang pinag-usapan natin, Kuyang June. Merong nag-comment doon na naka-attract ng aking atensyon. Ang sabi nung nag-comment, papaano Kuyang June, pag walang bangkay doon sa lake, mababawasan ba yung kredibilidad nitong si alias Totoy? Palagay ko, oo, no, Kuyang June, no? Sa ngayon, sinuri na kasi ng DOJ yung kredibilidad nitong si alias Totoy. At ang sabi ni Secretary Remulla, matibay daw yung kredibilidad. Katunayan, nakakalap na raw sila ng mga matitibay na impormasyon na may particular na fish pond doon sa Taal Lake yung magiging ground zero. Pero yung sinasabi mo nga at nung mga nagko-comment,
kung walang makuhang bangkay doon o Oo. kahit buto, Oo. wasak yung kredibilidad nitong si Totoy. Lahat na. At saka, sino na nga yung bansa na hininga niya ng tulong na mga diver? Ano ba? China ba? China ba yun? Yung Japan, Japan, sinulasan ng Japan. DOJ Oo. last week. Pero hanggang sa sumandaling ito, ay wala pang reply yung Japan kaugnay sa hinihinging tulong ng DOJ. Pero ang sabi ni Secretary Remulla, kahit na hindi tumugon o hindi tutulong ang Japan, ngayong linggong ito ay magsasagawa na sila ng technical diving at yan ay pangungunahan ng Philippine Coast Guard. Sa bagay, kung Taal Lake yun, mainit ba yun? Ang problema pa sa kuyang dati kasi laging naantala yung diving Oo. dahil sa masamang panahon. Oo. Dagdag pa ngayon na nag-aalburuto yung Taal Volcano. Isa pa yun, isa itatanong ko, magiging factor ba siya nung pagtutuloy, nung pagsisid? As of kahapon Oo. sa ambush interview, Oo. sinabi ni Remulla na tuloy ngayong linggo yung technical diving. Pero Oo. mamaya, Oo. abangan natin, baka magkakaroon ng changes dahil nag-aalburuto nga yung Taal Volcano. Iyon. O, sige, siguro ito na. Dito na match na isasabihin ko, Kuyang Jun. At alam ko makaka-relate ka dahil nabutan mo to. Abangan ang susunod na kabanata. Yun! Ayan yung nanggagaling dyan sa mga wakasan. Ayos! Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Siguro alamin natin ang magiging weather para alam ng DOJ kung itutuloy yung pagsisid. So nasa kamay ni Daryl Justin kung itutuloy ng DOJ. Alamin na natin ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa kamay mo ngayon ang pagpapatuloy ng investigasyon ng DOJ at ng NBI. So nasa kamay ko. Ito sagot. Yan. Ano kamay ko weather? daw eh. Kasi Ayan. kung hindi uulan ito at wala namang masyadong disturbance, may tuloy nila yung kanilang balakid. Disturbance pa mo. Oo. Ang problema ngayon 10 a.m. meron na namang bagong LPA. Ha? Ano May pangalan? LPA. Ano pangalan niya? De, Kung LPA sakasakali. pa lang, wala pa. Pagkasakasakali, ang pangalan ito ay Krising na. Krising Pag nabuo, na. Letter C na. Ito yung mga ing Krising. siblings. Parang diba? malapit sa Crispin yan Krising. Hindi naman, wala tayo sinasabi ha. Krising ha. Hindi Crispin. Mahirap. Ikaw, Si Basilio, saan? Nandun pala nagdadrive. Ay, Secretary, magandang araw. Sek Boying yan. Yan, Boying yan. Hindi na Crispin. Boying yan. Ayan, diba? Boying. Basta, Krising yung susunod pag ito nabuo. Yung LPA na namataan na ngayong 10 a.m. sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ay may layong 1,935 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan, mababa po ang tsansa na ang nasabing LPA na namataan sa labas ng PAR ay mabuo bilang isang ganap na bagyo. Wala na rin po sa monitoring natin yung dating si Typhoon Bising. Samantala, southwest monsoon naman po o hanging habagat ang magdadala ng maulap na papawiri na may mga pulupulong pag-ulan at may hinang kulog at kidlat. Galing talaga. Sa Metro Manila, Na naman yung mga magkukulam. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon. Calabarzon, dito pasok ang Taal. Calabarzon, di ba? Ayan, may cloudy skies with scattered rains. Pero Tama. mas prevailing naman yung sunny weather. Mababa lang ang chance na pag-ulan. So, tuloy? Pwede nila ituloy kung ngayon. Kung ngayon pero kung ibang araw, tignan natin. Sabi, this week daw This week. alamin natin. Kung ngayon pwede, tuloy nyo na. Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, Sultan Kudarat at Babuyan Islands. Habang partly cloudy to cloudy skies naman, may mga mahihina at mga isolated rain showers lamang sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Doon sa threat potential ng Pag-asa, yung TCLV-1, ayan na po yung nakikitang LPA ngayon sa ating bansa. Inaasahan naman na sa labas ng ating bansa pero nasa ating monitoring domain. Bagamat, gaya nga nasabi ko kanina, mababa pa lamang po ang tsansa na ito ay ma-develop bilang isang ganap na bagyo. So steady lang tayo for the coming weeks, for the coming days rather, kung anong mangyayari dyan sa nababantay o sa namamataang sama ng panahon sa labas ng PAR. Ating 3-day weather outlook sa Luzon. Baguio City, malalakas na kulog at lat!
Wala na, tulog na. Ano yun? Mukha may peri pa. Ang lala naman. May shing. Parang gusto mong bagyuhin yung Parang lumabas pa si Genie. Andun ata si Aladdin niya sa Baguio City. Ayan na, mga thunderstorms po sa Baguio City 16. Ba, pagkalamig-lamig naman, 16 to 23 degrees Alam mo sa Celsius. Baguio pag umulan, Ano? nakakatamad na lumabas talaga. Actually, Sa ano ka na lang, sa hotel ka na lang. di ba nung nagpanagbenga nga kami noon, di ba? Nung Sunday ng tanghali, umulan. Di ba? Ang hirap Kaya tingnan na mo lumabas. si Onin tsaka si Jessie, boss, tapos naman tayo sa coverage show, tulog muna kami. Kasi nga malamig ang lagay ng panahon. Lamig talaga. Hindi, saka talaga nakakatamad. Oo. Dito sa Maynila, kahit ano, hindi naman ganun kalamig eh. Pero pag doon ang lamig-lamig na, Yung 17 mo, mga naka 15-14 pa siguro yan. Dahil sa mga pag-ulan. Pero kabaliktaran naman po sa Legazpi City kung saan fair and good weather tayo hanggang Thursday pero mga pag-ulan ang aasahan sa araw ng Friday. 25 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura at sa Naga City for the next 3 days may araw at may mahihinang kulog at kidlat. Salamat, Genie. Ay, hindi pala. Kulang pala to. 25 hanggang 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Ito na, sunrise sunset. Sumikat ang araw sa ganap na 5:33 ng morning. At yun. Mayor, gising nga. parang namamaos na yung... parang namamaos na yung manok ah. Bigyan mo kasi ng ano, yung sa lalamunan. Oo, sa Ayan. lalamunan. Oh, yun ha, sunrise. Pepakwa. Pepakwa. Yung mga candy na yan. Ayan, yung mga pang throat solution. Namamaos na yung manok. Yun, no. Kaya nga eh. Di ba may pinarecord yung manok kay James? Oo nga no. Oy, James, congrats pala ah. Congrats kay James. Nanganak na yung kanyang... may bahay. may bahay. First anak ha, first anak. Oo. Ngayong magulang ka na. Matututo Magulang ka ka rin. Magulang. Kala Ayan. mo ha. Si Ninong, grabe oh. Ayan na, sunrise yun. Ito na ay nabangan ni Paring Winer. Lulubog ang araw. Ay, si Mayor. Talaga. Oh, si Mayor yan. Oh, sabi sa'yo. Pagka ganyan hilig mo, may sakit ka na to. May sakit ka na, Ang lala, grabe. di ba? Mayor, pag ganyan, patingin ka na sa doktor ninyo sa Parang city. mas matindi pa yun doon sa effects mo kanina na kulog. Intindi ba sa kulam, no? Mayor, pagka gano'n ha, City Health Plus, may doktor ka doon ha, pacheck ka ha. 6:30 po ng gabi, gigising si Mayor, matutulog si Mayor para pag nag-suspend, gising siya na madaling araw. Correct. Yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin na hindi humihilik ng gano'n, nagbabalita ng tama. Hindi mo alam yan. Aha. Hindi mo alam yan, tulog ka eh. Confirmed. Confirmed. Oo, di ba? Di ako humihilik ng gano'n, pero naglilingkod ako ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Pagka hindi ka na healthy, Mayor, pakinggan mo to. Reminder lang po ito para sa mga Mayor at mga kababayan natin. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pinutin ang click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas, tanggap po tayo ng report. Multi-specialty clinic ng PCSO patuloy sa hawak. Alamin natin ang report mula kay Maine Barreto. Maine, go! Ito'y sa paglawak ang specialty clinic ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa programang ito ng Medical Services Department ng PCSO, iwa espesyalista ang maaaring pagkonsultahan ng libre. Ayon kay Dr. Roel Aparato, Division Chief ng Satellite Clinic Division, araw-araw ay may available na doktor sa kanilang multi-specialty clinic. Pakinggan natin si Dr. Aparato. At specialty clinic, Dr., ito ang parang mga pinagre-referan ng mga in-house physician dito para kung kailangan mo talaga ng matingnan ka ng specialist natin. Ito yung mga, ang iba-iba natin mga specialization dito, yung sabihin ko na rin yung schedule para isang sabihan na lang. Sige. Pag Monday, ting umaga po, cardiology, neurology at saka psychiatry. Pag Martes naman po, Tuesdays ay nephrology, pulmonology, ENT, yung sa head and neck. At tapos sa Wednesdays, gastroenterology,
obstetrics and gynecology, urology, endocrinology. At pag Thursdays naman po, orthopedic, Friday, ophthalmology. Yun po yung sa mata. Dagdag pa ni Dr. Aparato, isang valid ID lamang ang kakailanganin para makapagpatingin sa kanilang multi-specialty clinic. Muli nating pakinggan si Dr. Ruel Aparato. Karaniwan, ID lang po. Kahit na anong valid ID, government valid ID, pwede na po yun. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. O, dagdag ko na to. Alam nyo ba ng katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, ito bigyan mo nga ako ng aking nawala yung aking gumulong yata rito. Isa ho sa mga pinag-uusapan at mahigpit na pinag-uusapan po ito, lalong-lalo na online. Dumadami daw po ang mga kababayan natin mga Pilipino na nahihilig sa sugat. Oo, marami ho mga online betting platform po sa ngayon. Nakikita naman siguro ninyo, naririnig nyo sa radyo, napapanood nyo sa TV, lalong-lalo na sa mga billboard. Ang lalaki ng mga billboard. Kahit saang, anong tawag dito? Kahit saang highway, makikita mo yata eh. Marami daw at isa sa mga nakita ko't na basa kanina na article, parang yung mga kabataan daw ay nahihilig, lalong-lalo na yung nanay. Oo, nanay. May data na gano'n. Ngayon, mas maganda ho, pag-usapan po natin ito, nandito po sa linya po natin ng CEO ng PAGCOR, si Chairman Alejandro Tenco. Chairman, magandang araw po. Si Chairman. Andiyan na ba? Chairman, magandang araw po. Hello. Yes, sino po sa? Si Dennis po. Dennis Antenor Dennis. Jr. Opo. Ikaw na pala yan. Sorry, akala Opo. ko, naghihintay ako at naputol. Pasensya na. Okay lang po. Magandang umaga sa iyo, Dennis. Ngayon din naman sa lahat na nakikinig sa iyong palatuntunan. Ayan. Well po, kasi first time ko kayong makakausap sa Ronda Pilipinas, Chairman. Opo. Okay, kayo po'y tinawagan po namin para hingin po ng reaksyon regarding po ito dito sa panukalang higpit po ang regulasyon sa online gambling. Ang final po yata ni Senator Mig Zubiri parang total ban eh. Ano ho sa palagay po ninyo ang naging problema din Chairman? Dalawa po ang may iba't iba pong mga pakala ang ating mga senador, gayon din naman po ang ilan sa ating mga kongresista sa mababang kapulungan. Ang una po yung bill po na final ni Senator Win Gatchalian kung saan hinihiling na higpitan ang regulasyon ng online gaming sa paniwalang pag ito ay hininto mo, magpapatuloy din ito. Kahit nahinto na. Pangalawa naman ay may mga panukala ng ilang mga senador at ilang kongresista na totaling iban na. Kumbaga wala na ang online gaming. Ako po ay naniniwala na ang tamang hakbang nating dapat gawin ay ang pagre-regula. To regulate it stricter and to regulate it properly. Opo. Yun po ang paniwala ko. Opo. Sapagkat ang aking pong pag-aaral po ng PAGCOR ay definitely hindi po na because of the advances in technology, ito pong sa internet, mahirapan po talaga tayong ihinto ng tuwiran o ng 100% ang online gaming. Ang talaga pong, Dennis, na nakasisira sa pangkasalukuyan sa ating online gaming industry at gusto mong bigyan ito ng diin at bigyan ng pansin ng mga nakikinig sa iyo, yung mga illegal. Na illegal operators na patuloy na nag-ooperate, hindi nagmumula sa ating bansa,
kundi nagmumula sa ibang bansa at tinatarget ang customer na Pilipino. Yan kasi, pagka illegal, hindi nare-regulate yan ng PAGCOR. Pwedeng tumaya dyan ang bata. Pwedeng tumaya dyan ang lulun na sa pagsusugal. Wala ng control. Wala po kasing regulatory mechanism ang nangyayari. Kaya po, yan po talaga ang nakasisira sa pangkasalukuyan na sitwasyon natin. Kaya, ang PAGCOR po ay naniniwala na ang makabubuti po talaga sa atin ay strict regulation. Yan po ay direksyon na gustong ipagpatuloy ng PAGCOR. Meron po kaming mga ilang gawain at i-anunsyo sa mga susunod na araw. Kami po ay tahimik na nakikipag-ugnayan na una sa Ad Standards Council para po ang ating mga outdoor billboards at yun din pag-advertise sa prime time ay kung hindi man mabawasan tuluyan ng maalis. Hindi ho ba dumadaan ito sa ASE, Chairman? Sa ngayon po, sa amin pong pakikipag-ugnayan sa ASC, hindi po. Kaya amungkahi po namin at tinanggap na po nila, ang gaming industry po ay maging pang-anim na industriya na dapat nilang i-regulate. Nandyan din po yata yung alcohol, nandyan po yata yung gatas, nandyan yung mga gano'n. No? So, isasama na rin po nila yung pang-anim na ang gaming industry. So, ang amin pong minumungkahi sa kanila, baka maaari na nating lagyan ng regulasyon yung mga outdoor billboards natin na nakita nyo naman parang kabuti na kaliwat kanan na lang. Sa mga main thoroughfare, sa EDSA, sa NLEX, sa SLEX, maski sa kabubaning, kaliwat kanan na. Ang mabigat doon, Dennis, kasi lalaki ng mga building. At saka makukulay, at saka maliwanag, Chairman. Maliwanag, makukulay. So, I think it is time na bigyan na natin ng pansin at i-regulate ito. Opo, yung pinag-uusapan po natin pangalawa, yung issue ng prime time. Pero sanang minumungkahi kaming window, yung prime time, between 5:30 to 8:30 yata yun. Ipagbawal na ang pag-advertise sa prime time ng online gaming. Yun ang aming minumungkahi sa kanila. Kaya sa isang linggo, may pirmahan na ng Memorandum of Agreement ang PAGCOR at saka ang Ad Standards Council. Kung saan ganap na magtutulungan na kami para sa pag-regulate nitong mga advertising na ito. So yan ang mga unang hakbang. Pangalawa ay for stricter regulation, may mga pinipresenta na po sa aming mga AI-powered tools para ma-monitor natin. Una, yung KYC or yung Know Your Customer. Para maiwasan po natin yung paglalaro ng mga kabataan kung meron man. Ano po? At with the advent of artificial intelligence, yung pagdating po nito, ang mangyayari po ngayon, mas magiging mahigpit yung KYC or yung Know Your Customer process. Pangalawa, meron pong tinitingnan tayo self-exclusion. Kung ikaw ay nakita na monitor na ng software na mas malaki ang talo mo kaysa sa panalo, ang deposito mo ay palaki ng palaki, imbis na dimiliit, yun ay automatic na isususpindi ka. Yung account. At hindi na makapaglalaro muna para doon sa tinatawag na cooling off period. So, yan ay mga magagandang halimbawa ng mga pinag-aaralan namin para ma-implementa natin ang isang stricter
regulation para sa online gaming. Oo. Okay, Chairman, doon sa gagawin po ninyo, for example, yung huling sinabi po ninyo, kung may stop siya at masyado na siya na-addict sa pagsusugal doon sa online. Nalululo na. Paano ho yun kung yung account naman ng asawa niya gamitin, no? Kaya yung account ng anak niya, pwede kasama ho yun? Ganun din yun kasi lahat ng account ng mga lalaro ay mamamonitor ditong software na ito. So, maaaring ako, halimbawa, ikaw, o kumpare mo, or whatever, ang lahat na naglalaro ay magkakaroon ng ganitong monitoring ng nasabing software. Yun. At isa ho sa mga binabanghit ho, lalo na ng mga nagpa-file ng bill o mga eksperto, ito po talagang problema ng accessibility, Chairman, no? Sabi po nila ay yung accessibility, especially do sa payment system. Yes. Ang alam ko po nag-aaral na rin ang ating mga payment system providers ng mga sistema para hindi ganun kadali. Kaya malaking bagay talaga dyan yung binabanggit ko na KYC. Kasi dyan makikita mo ang dapat makapaglaro lamang 21 taong gulang pataas. Pataas. Oo. Hindi naman dapat dyan, hindi natin pinahintulutan ng 15 taon, 16 na taon, hanggang 19 na taon o 20 taon. 21 years and above na po Dapat ang maglaro. ang ating regulasyon sa PAGCOR. Siguro naman, Dennis, kung 21 ka na, may maturity ka na, di ba? Yes, oo. Tatrabaho ka na yan Kung nagtatrabaho ka, kung kailan ka magsusugal at kailan kang dapat himinto. Kaya yung KYC process ng ating mga payment system providers, yun ngayon, binibigyan namin sila ng paalala na dapat nilang pinag-aaralan at binibigyan ng pansin na hindi basta-basta dapat makapaglaro ang sino man wala sa tamang taong gulang o nasa tamang age na 21 at dapat ding mamonitor nila yung maraming deposito dyan, di ba? Okay, Chairman. So, yun. Opo. Chairman, ito pag-uusapan natin yung kunyari ititigil ito at suspend o wala na talagang accessibility mga Pilipino. Ano ho ba nakukuha natin? Gaano ho ba kalaki yung nakukolekta natin yung tax pagdating po sa games? Sa ngayon, sabihin na natin taong 24 or 2024. 2024 po. Magkano po? Kumulang sa PAGCOR license fees, merong mga halos 50 billion piso. 50 billion? 50. 50. Opo. Yun halos sa online gaming lang yan, Dennis. Opo. Yan ang nakolekta na fees sa online gaming. 40 plus, close to 50 billion. Malaki pala. Yun ang malaking At talagang, yun naman, ginagamit natin para sa pagpapatayo ng tulong sa gobyerno, pang-araw-araw na tulong, kung saan nababalitaan nyo naman, diretso kaming nagbibigay sa National Treasurer of the Philippines, buwanan. Nakikita nyo naman siguro na kami ay nagbibigay ng tulong sa sa mga komunidad, sa pagtatayo ng mga eskwelahan, pagpapatayo ng mga ospital, at maraming mga bagay-bagay. Kaya malaki yan. Bukod dyan, gusto ko ipaalam, Dennis, nagbabayad din ng buwis lahat ng ating mga licensees, Tama. At dagdag mo pa, Dennis, yung mga nai-employo nating mga kapwa Pilipino. Sa ngayon, sa record namin, sa datos namin, merong hindi kumulang 32,000. Oo. Ang dami na magandang sweldo, dito sa industriyang ito. Hindi ito mga minimum wage earners. So ito ay kumikita ng maayos para silang mga BPO employee. Call center employees. Chairman, ako magtatanong ng isang tanong na baka maraming magalit sa akin. Alam ko maraming magagalit sa akin. Ito hong mga pag-iendorso ng mga artista at saka mga influencer, isa daw po ito
ito sa naging dahilan bakit yung mga kababayan po natin ay naiengganyo. Ano ho ang komentaryo nyo din Yan po ay isa sa aming pinag-usapan ng Ad Standards Council, ASC, at pinag-aaralan nila kung ano po ba ang dapat na mangyari. Kung ito ba'y hindi na papayagan, kung ito po ba'y papayagan sa isang limited basis. Ayoko pong pangunahan yung ASC or yung Ad Standards Council. Nasa jurisdiction na po nila yung pag-uusap na yan. At antayin po natin, sabi ko nga sa isang linggo, pipirma na po ang PAGCOR at ang Ad Standards Council ng isang MOA. So hopefully po, after that, ay magkaroon na rin ng pag-aaral at magkaroon ng desisyon ng Ad Standards Council dyan. Yun. Okay, Chairman, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ at saka pengi pa pong part 2 na interview, ha? Salamat, Dennis, sa pagkakataong ipinagkaloob mo na makapagmanag ang PAGCOR sa pamamagitan ko. Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Maraming salamat ang ating CEO ng PAGCOR, si Chairman Alejandro Tenco. Ronda Pilipinas. Alejandro pala yung pangalan ni Chairman kasi pagka nakikita ko sa mga party-party yan, Chairman Al. Gumagano lang ako, gumagano. Samantala, oras po natin sa buong Pilipinas. 11 minuto pa bago mag-11 ng Morning Sports. Albert Ian de los Santos nag-uwi ng gintong medalya sa Asian Junior Weightlifting. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ipinamalas ng 18 anyos na si Albert Ian de los Santos ang kanyang lakas nang itala ang pangalawang gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Astana, Kazakhstan. Nang buhatin niya ang 177 kg sa clean and jerk ng men's 71 kg junior event. Tiniyak din niya ang silver medal sa total lift na 313 kg, kasunod ng kanyang matagumpay na takbo sa IWF Youth and Junior World Championships sa Lima, Peru nitong Mayo, kung saan nanalo rin siya ng 2 gintong medalya. Naghatid din ng medalya sina Princess Jayan Diaz na nakakuha ng silver sa snatch at 2 bronze sa Youth Women's 44 kg. Alexandra Ann Diaz na nakakuha naman ng silver at bronze sa Youth Women's 48 kg. Jody Peralta na nakakuha ng 3 silver at 2 bronze sa Women's 53 kg. At Jeric Icon Castro na sumungkit naman ng 1 silver at 2 bronze sa Youth Men's 60 kg. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest. Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Katrina Halili inamin nagte-therapy pa rin ang kanyang anak na si Katie na may autism spectrum disorder. Alamin natin ang showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuloy-tuloy ang pagpapatherapy na anak ni Katrina Halili na si Katie na mayroong mild autism spectrum disorder. Ito ang kinumpirma na aktres para ma-improve ang condition pa ng kanyang anak. Ayon kay Katrina, kung ano ang makakatulong sa kanyang anak para maging normal ito ay gagawin niya. Wala raw siyang iniisip na masama para sa kanyang anak sa tuloy-tuloy na pagpapatherapy nito, kung saan sobrang laki raw ng tulong sa kalagayan ni Katie. Mula raw na madiagnose si Katie ng mild autism spectrum disorder, noong 2 taong gulang pa lamang ito ay pinatutukan na niya sa therapy, kaya naging maayos ang paglaki nito. Tandang-tanda pa raw niya nang sabihan siya ng doktor na ipatingin si Katie sa isang development pediatrician dahil hindi ito nakikipag-eye contact kapag kinakausap, na isa sa mga sinyalis ng pagkakaroon ng ASD. Kinumpirma din na aktres na hindi siya pumirma ng exclusive contract sa GMA7 para matutukan pa niya ang kanyang anak na ngayon ay nasa high school na. At iyan ang aking balitang showbiz. Para sa
Impinong May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. Pilipinas nangunguna sa paggamit ng AI. Sa recruitment sa Timog Silangang Asya, alamin natin kung fact or fake. May mga balita kamakailan na nagsasabing nangunguna ang Pilipinas sa gamit ng Artificial Intelligence o AI sa proseso ng hiring sa Timog Silangang Asya. Maraming kumpanya raw sa bansa ang gumagamit ng AI tools para sa pag-advertise ng trabaho, screening ng kwalifikasyon at pagbuo ng interview questions. Totoo nga ba ito? Alamin natin kung ito ba ay fact o fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or fake? Ayon sa JobStreet by Seek, isang kilalang online job portal, aabot sa 39% ng mga kumpanyang Pilipino ang gumagamit na ng AI tools para sa recruitment, job advertisements, pagsusuri ng aplikante at pagbuo ng mga tanong para sa interviews. Samantalang sa buong Timog Silangang Asya, nasa 73% ng mga employer ang hindi pa rin gumagamit ng AI dahil sa kakulangan nito at limitadong kaalaman maaaring makadaragdag sa gastusin. Dagdag pa rito, sinabi ng JobStreet na 66% ng mga negosyo sa rehiyon, including ang Pilipinas, ay isinasaalang-alang ang AI proficiency ng aplikante sa recruitment process. Para sa 29% sa kanila, ito ang pangunahing kwalifikasyon sa pagkuha ng empleyado. Batay sa direktang statement ng JobStreet by Seek o ang jobstreet.com.ph, ang Pilipinas ay first launch market sa Asia para sa bagong AI-powered platform noong Nobyembre 2023. Gumamit ito ng AI sa pag-match ng mga aplikante at employer sa unang pagkakataon sa rehiyon. Ang tagumpay ng rollout sa Pilipinas ay indikasyon ng maraming Filipino companies ang unang umangkop sa paggamit ng AI sa recruitment. Kaya naman napayag na nangunguna ang Pilipinas sa paggamit ng AI sa recruitment sa Timog Silangang Asya ay facts. Ayon pa sa JobStreet by Seek, 39% ng mga Pilipinong kumpanya ay gumagamit ng AI sa recruitment. 66% ang nagpo-prioritize sa AI knowledge ng aplikante at 29% ang tinuturing ito bilang pangunahing kwalifikasyon. Para sa Fact or Fake, Ian Erticona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko. Huwag magpapagancho. Huwag magpapaskam. Bawal. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day, ang tagumpay ay para sa mga ayaw tumigil. Yan. Tagumpay na. Sige pa rin ng sige. Sige pa rin ng sige. Okay. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tatabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio when Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas.